So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, eto na, no? Gaya ng sabi ko sa inyo na inaantay kong battle na ilabas dito sa Ahon 14 is yung Class G versus 3D. Na alam niyo yan. Lagi ko yung sinasabi sa inyo nung nag-review tayo ng mga Ahon 14 battles, no? Sabi ko may isa pa ako inaantay dito. Yun yung champ versus champ ng pedestal sa Motus, yung Class G versus 3D. At ayun, eto na, ngayong araw uploaded na po ang Class G versus 3D. At ayun, eto na yung ilalagay natin from February. Ito na yung ilalagay nating vid for February 29, 2024. So Class G versus 3D, tangina. Okay. Sa mga hindi pa nakakakilala, pero I doubt. Pero sa mga hindi pa nakakilala, no, Class G ay kampiyon po ng pedestal tournament sa Motus. Si 3D naman, kampiyon din po ng pedestal tournament season 2. So, parehas po silang kampiyon sa Motus at sobrang ganda lang, sobrang sobrang ganda, sobrang lupit lang kasi binigay ni Boss Mzite, yung spot ng dalawang kampiyon niya sa liga niya na para magharap dito sa Ahon, no? Or kahit hindi sa Ahon binigay niya yung laban na yon, hindi sa Motus, no, kundi sa syempre sa big stage ng battle rap, no. So flip top. So ang lupit lang, no, kasi pwede naman niyang ganapin yung champ versus champ sa Motus pero pinaubayan niya yon sa flip top. So kudos, props kay Boss Mzite, no. And syempre hindi rin naman biro yung pinanggalingan ng dalawang to. Si Class G nung debut battle niya, okay, yung debut battle ni Class G, puta, kampiyon ng titulo, which is si Lux Artis, no. Tapos pangalawang battle naman niya, Ruffian agad, which is champion naman ng FRBL 1-up tournament yung season 1. Tapos pangatlong battle niya si MR Industria, which is hindi ko pa napapanood, pero pucha, MR Industria yun, men. Tapos si 3D naman, 1 minutes, panalo siya. Nakalimutan ko lang kung sino yung kalaban niya doon. Tapos ngayon, second battle niya, Ahon agad, tapos Class G agad, no? So, yun, antindi lang nung naging story ng dalawang MC na to. At nasubaybayan ko yung dalawang MC na to, kaya I'm proud, no? I'm proud din na nasubaybayan ko si Class G sa pedestal. Nasubaybayan ko si 3D sa Motus tsaka sa pedestal din. Ganun din naman, no? Kaya ito yung sagot, no, sa mga nagtatanong kung bakit ako nagre-review ng mga battle MC or mga underground battle or underground leagues, kasi ito yung dahilan, no. Gusto ko silang masaksihan na from amateur to big stage, no. So ayun. So ako, I'm proud na review ko na tong dalawang to sa Motus pa lang. Kaya kilala ko na sila, kung paano sila sumulat, kung paano sila lumetra, kung paano sila sumuntok, 'di ba, pumuntos. So ayun, kaabang-abang, champ versus champ. Tignan natin kung anong klaseng battle to. Let's go. Bugo kayo ning piste, sa imong level pa ko nanaog. At nagpisaya na ako, Rick. Ubus na yung rekta na agad. Intro pa lang, inubos ko na Tagalog sa Motus, boss. Dito naman. Ang ina. Alam kong tatakbo lang sa pisngi at adik yung baon niya. Well, guess what? Yung tinatawag nyong lubog na kaahon na! Gagawin natin! Niyabangan mo ko na 700k views battle mo. Beach top! Talo ka doon! Obvious kinana! Paalala ko lang yung inaangas mong views sa flip top, sa Motus ko ginawa! Sinabihan. Okay.
Sa Motus ko ginawa. So, yung battle ni 30 kay Negoji, 1M views na po yun sa Motus. Kaya congrats sa Motus, congrats kay Negoji. Syempre, congrats sa kampiyon, 30. Obvious kinana. Paalala ko lang yung inaangas mong view sa flip top, sa Motus ko ginawa! Lupit nun. Sinabihan niya pa si Lupit Raffia nun. na 8 taon nag-rap bago nakapag-flip top. Kesyo 4 na taon lang kailangan kung kasing galing niya. 4 na taon? Sir, hilaw pa to. Kasi 1 taon lang kailangan mo kung ikaw ako! Tang ina. Sinita pa niya si Rafian dun sa lolong. Yung panlalait, panay. Pero bigkas niya sa buhaya, buhaya. Buhaya? Patay. Buhaya po tayo. Okay. Laban nila ni Penpluma, sabi niya. Kakabike mo, galit na tito mo, panay ka na lang pagpapatibay ng uncle. Okay, laban niya kay Pen Pluma. So, na-review ko na rin yon sa Motus po ginanap yun. Promo battle yon. Sa pagkakaalam ko, binoto ko si Pen doon sa overall, no. Panalo para sa akin si Pen sa battle na yon. So, yun. Balikan nyo na lang kung gusto nyo panoorin. Ito! Nila ni Penpluma, sabi niya. Kakabike mo, galit na tito mo, panay ka na lang pagpapatibay ng uncle. Ito! Uncle? Dichong! Highlight ko lang Neon! Highlight ko lang, Neon. Okay. 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 Dichong! Highlight ko lang Neon! Bars. Tas astang high-end ka dito, di mo alam saan yung tuhod, manood ka ng Finding Nemo. Undefeated ka? Tignan natin ngayon. Dura ko may effort. Pagka-drop ko sa class check, burado yung record. Glass. Walang binatbat to. Natural na uulit ako sa class kasi nga binagsak ko. Okay, so hindi ako na fall dun sa fake joke na yun kasi tangina, alam kong prepared si 30 dito, alam kong pinagandaan niya to kaya malabong mag-joke si 30 dito kaya hindi ako nadala doon. Okay. Binatbat to. Class. Sa class. Tignan natin ngayon. Dura ko may effort. Pagka-drop ko sa class check, burado yung record. Glass. Walang binatbat to. Natural na uulit ako sa class kasi nga binagsak ko. Galing. Pangalan niya, Glenn Gipilano, Galicia. 3G, nababagsak sa pangatlo. Oo, may Galiciang nagpapakamot. Nahiya ka sa balat mo! Cavite na silang Galicia, nilaro niya yung last name ni Glenn sa yung Galicia siya, Galis siya tapos magpapakamot kasi nga undefeated tapos kamot na. Okay. Yun yung laro niya doon. babagsak sa... Pangalan niya, Glenn Gipilano, Galicia. 3G, nababagsak sa pangatlo. Oo, may Galiciang nagpapakamot. Mahiya ka sa balat mo! Cavite na silang nagtulong-tulong para umangat, di na para isipin. Pwes ako hihila sa talet makikita silang nakabitin.
Idol mo si Mot, pues sentro ng Luzon, agarang tatamaan, kathana baliktaran, nang maipakita na Maynila ang nilamayan. Nilaro mga salita, yun ang naatang sa bano. Oo, may tuisyong kalakit class, to ay pangaral ko sa'yo. Solido na suntok, sanhi ng pagkamatay ni Glenn. Kasi ang durugin tong class, yun ang nangyayari. Kayo na mismo ang nagsabi na pag Bisaya, nawawala sa metro. Pues may kasunod, to na-atake. At masasaksihan nyo na yung pagkamatay ni Glenn ay tutugma sa nangyayari. Watch out! Okay, medyo nalito lang ako doon. Balikan ko lang Balikan ko lang. Sinadya niya na hindi mag-rhyme eh. Balikan ko lang, wait lang. Akala ko kasi may ano pa. Akala ko may kasunod pa. So, hindi ko ina-expect na tapos na yan. Wait lang. Ulitin lang natin. Yung sa may undefeated, wait lang. Agarang tatamaan, kathana baliktaran, na para isipin. Pues ako hihila sa talet Ulit. Galicia. Ay, Finding Nemo. Undefeated ka? Tignan natin ngayon. Dura ko may effort. Pagka-drop ko sa class check, burado yung record. So, yun yung undefeated. Okay. Class. Ay, Undefeated. Tapos merong sinundan niya pa ng pagka idol si Mot. Okay. Nagets ko na. class. Pangatlo. Mot. Presentitin. Idol mo si Mot. Pues sentro ng Luzon, agarang tatamaan, kathana baliktaran, nang maipakita na Maynila ang nilamayan. Nilaro mga salita, yun ang naatang sa bano. Oo, may tuisyong kalakit class, to ay pangaral ko sa'yo. Solido na suntok, sanhi ng pagkamatay ni Glenn. Kasi ang durugin tong class, yun ang nangyayari. Kayo na mismo ang nagsabi na pag Bisaya, nawawala sa metro. Pues may kasunod, to na-atake. At masasaksihan nyo na yung pagkamatay ni Glenn ay tutugma sa nangyayari. Watch out! Okay. So, pabitin effect, no? Tignan natin. Pero, tangina, powerful na 30 yun. Tangina, hindi ko in-expect na napanood ko si 30, no? Napanood ko si 30 non-tournament sa Motus, napanood ko si 30 tournament sa Motus, napanood ko si 30 sa 1 minutes at pucha, eto na 30 at ayun na, kino-compare ko na sa inyo kung gaano kalaki yung ini-improve ni 30 sa bawat battle niya. Ibang klase, 'di ba? Especially nung napanood ko siya sa debut battle niya. Tapos ilang battle bago mag-tournament. Tapos yun, ang tindi, no? Kada performance niya, inaangatan niya yon sa next na battle. Actually, akala ko yung laban niya kay Dave sa sa Motus, yung round 2 ata yun, no? Alam na kung kilala niyo si Dave Denver, siya po yung champion ng FRBL 1 up 2, no? Siya yung champion, so isang mabigat na kalaban yon. Alam mo yon, nag-expect ako ng dikdikan pero tangina, grabe yung 30 doon. Tapos Philos, si Philos yung next, diba? Ay putang ina, ang lupit ng Philos na battle. Wala akong masabi doon. Ang tindi ng battle. Basta lahat ng nakalaban ni 30 sa tournament sobrang susolid. Tapos alam mo yun, pasolid yung mga nakalaban niya at hindi yung performance niya is hindi nagde-decline. Malakas yung performance niya sa ganitong battle
next battle nilalakasan niya pa, ino-overtake niya yung mga past battles niya, 'di ba? Ganong kalakas yung 3D. At ngayon, tingnan mo, katatapos lang niya sa 1 minutes, ahon agad. Sa 1 minute, syempre hindi pa natin makikita yung full potential ng ano doon kasi 1 minuto lang kada round, nag-choke pa si 30 doon. Kung di niyo pa napapanood yung 1 minute si 30, nag-choke po si 30 doon, pero siya pa rin yung panalo doon. Pero tingnan niyo yung bawi niya sa ahon. Ganito kalakas. Round 1 pa lang, ganito nakalakas. Antindi nun, overall ko na lang siya i-judge kasi sobrang daming ng mga quotable lines. So, yun. Tignan natin kung anong bawi ni Class G dito. Tignan natin kasi sa round 1 ni 30, sobrang effective siya dito. Tignan natin kung ano yung klaseng Class G mangyayari. Gay! Sapa, gay! Ako ang unang kampiyon ng Motus! At dahil doon naaangasan siya. At kung bakit pangalawa lang yung third kasi inuuna niya, kayabangan niya. Kasi nasa Motus pa lang siya. Panay na ang call out, lakas. Total pag di niya kaya, merong guro na susuporta sa task. O estudyante nung maestro na pagdating sa klase ang bargas. Pwes pagbagsak din ang labas. Maestro, mukhang di mo nasabihan yung estudyante mo na masamang tumawag sa klas. Kala mo naman talaga meron siyang arit patak. Yun pala meron siyang kapit na god, kaya automatic sa top. Di na natatalo. Nag-champion na sa Motus. Kinuha pa ni Arik agad. Tila ba yung swerte sa god? Tila ba araw-araw Pasko, ganyan pagpanay ang sabit sa sak? Ha? Ha? Pasko, sabit, sak, medyas, sabit, Pasko? Seryoso? Sensya na, galing kami Motus kaya ganyan kami magsulat. Panay ang sabit sa sak? Gusto pa agad maging si Six Threat, kala mo talaga? Malaki na yung nabahagi niyang ambon. In-explain ni Class G. Ipopost ko na sa akala ko kasi meron pa siyang supporting lines doon. Kaso in-explain na niya no? Sasabit sa sak, Pasko. So, alam niyo naman, 'di ba, kapag Pasko, may mga ibang bahay or di ko alam kasi dito sa amin wala nang gumagawa nun eh. Pero yung mga mayayaman ewan ko. O sa mga movie napapanood ko pa yon, no? Yung naglalagay sila ng madalas na nakikita ko naglalagay sila ng medyas sa pinto. Feeling ko parang sa pinto yun, nakasabit sa pinto, parang ganun. Yung mga nakikita ko hindi kami gumagawa nun, pero yung mga nakikita ko sa movie, sa mga anime, ganun nakikita ko. So yun, pag Pasko, di ba, naglalagay parang ang pinaniniwalaan nila is swerte, something ganyan. Yun. In-explain naman na ni Class G. So, yun. Thank you. Panay ang sabit sa sak? Gusto pa agad maging si Six Threat, kala mo talaga? Malaki na yung nabahagi niyang ambon. Kasi tirador din daw siya ng kabisayaan, yan ang palagi niyang aksyon. Gusto agad maging si Six, nitong si Three, nasa kalahati ka lang nun. Ooh. Usapang division, sabi niya, tinawag nyo kaming probinsyano. Bisakol! Malamang taga Davao ka. Style mo, bulok. Hingi simpatya sa mga Bisaya para makahakot support. Kinukuha yung loob. Kulang na lang lumuhod. Para pag tinapos ng probinsyano, may tanggol ng kasunod. Ganun ba yun? Di-distract pa, putang ina. Para tumigil yung palakpakan, yan yung technique niya na pan-distract. Tangina mo, nagbayad ng ticket yung mga yan, hayaan mo sila na mag-react. Gago ka.
Tapos siya daw yung nag-angat sa Motus. Seryoso? Yung ganyang lirsismo. FRBL Puluiho, 2 liga pinanispo. Sa mga champion nila dito, ako mismo nakatibo. Kaya kung ikaw yung nag-market dun sa Motus, ba't nasa akin yung resibo? Kapal na mukha mo! O tinalo ko mga champion nila habang siya nandun sa Motus. Wino-wordplay yung 2 years sa 2 years. Tapos feeling mo galing man. Sa tenga, sakit niyan. Ang labo nun kahit pa 2 years o 2 years mo pakinggan. Okay. Kaya tengang ina mo. Ibang klase ka na mag-isip. Ginawa mong 2 years. Yung 2 years, may problema ka sa pandinig, gago. Yan si Terdy Bacalso at minsang niyabang niti. Nangingilag lang daw yung Class G pag nilaban easy. Di niya alam, may halong Ilocano. Yung tapang ni G, dun pa lang, di ko na kailangan Ilagan City, tanginan to. Final sa Motus, sabi niya, bugog kayo ni Piste sa imong level pa ako nanaog at nagbisaya na ako rin kasi ubos na yung Tagalog. Yung mga tangang Tagalog naman nagpalakpakan. Sa sikat niya na pasabog, pues sa akin silat di ka aabot kung sa bibig mo na nang galing, nahirap ka sa Tagalog. Karon ng imong giistorya, mabalik sa imuha, pisting yawa. O ginamit ko salita nila, pero dito basta panggagaya, pinakita ko lang na yung mga Tagalog ay kayang-kaya yung Bisaya. Yawa! Tangina. Okay. So, maganda yung punto ni Class G about dun sa FRBL Pulo Pinanisco. Parang sabi niyan, inangat mo yung Motus pero nasakan yung resibo, parang ganon. So, maganda yung punto nun kasi alam naman natin, no, sabi ko nga sa inyo, first battle, debut battle ni Class G, champion ng Pulo, no, yung si Laxartis. Tapos, pangalawang battle niya, champion naman ng FRBL, na si Raffian, season, yung unang-unang one-up tournament. Tapos, pangatlo, MR. Tapos, pang-apat, ito, champion ng Pedestal, which is pareha silang champion ng Pedestal. Round 1 ni Class G, hindi ko alam kung bakit nag-i-stutter siya, no? Hindi ko alam kung nag-i-stutter nawawala-wala si Class G, men. Nawawala-wala siya. Kitang-kita yon. Ewan ko kung sabi niya sa distract, pero feeling ko hindi naman gaano. Pero ayun, kitang-kita na nawawala si Class G sa mga verses niya. May mga poses. Iniisip niya yung next na linya. 'Di ba? So, ayun, kitang-kita, halatang-halata 'yun. Sa effectivity, I think I'll go for 30. Sa effectivity, kita niyo naman yung yung punto na sinasabi niya dito. Pareho silang may punto, pero para sa akin mas mabigat yung kay 30. Mas matindi 'yon, mas powerful 'yon, mas impactful 'yon. Kay Class G naman, ang nagmatter kasi sa akin yung performance ni Class G, no? Medyo naging naging dragging ba. So, yun yung pinaka nakita ko, no? Pero yung mga magagandang nagawa niya yung mga magagandang parte sa round 1 niya, kahit pagsamasamahin ko yun or sabihin natin malinis na performance yung na-perform na Class G sa battle, I think kay 30 pa rin yun, no? So kung i-disregard muna natin yung mga flosses ni Class G, sabihin natin malinis niya na itawid yun, walang stutter, basta malinis. Kung overall performance, kay 30 ko pa rin ibibigay in terms of haymakers at punches, no? Punches,
mas dumidikdik si 30 doon. Mas pumupuntos siya. Mas mabigat yung mga punto niya. So, ayun. It's a 10-8 para sa akin. Medyo malayo, no? 10-8. Kasi, siguro, sabi ko nga sa inyo, kung malinis na itawid ni Class G yung round 1 niya, para sa akin, ito 10-9 ko pa yon. Pero, hindi eh. Kay 30 yung round 1, 10-8. Wait lang. Try ko lang ha. Yung linya daw ni 360, ganun ba ka-profound? O baka 360 kasi silip lahat ng angle pag bumubuo ng round. Sabi niya, kahit baliktarin pa natin yung katakataka, ha? Ang masasabi ko lang, kakatawa ka. M-site, katapusan mo na. Katakataka ang puta, lakas mo magbiro. Tapos sasabihin mo, maayos yung linya, reference mo, akata. Gago di yun matino. Gusto mo magka-bars, tas yung line naka-attach? Gumawa kayo ng content ni Badang. Titlean nyo ng, Sometimes When We Touch. Pero joke lang, Sir Badang. Wala akong plano na mambash. Kailangan lang himasin ng tong genie ninyo mapalabas. Speaking of mapalabas, sa mga nakaraan niyang battle, naglabas ng juice, alak, dyaryo, lighter at marami pang iba. Aning ka na rapper dat binabasto. Sa susunod galing naman sa battle yung ilabas mo. Laban nila ni Lux Hearty, sabi niya, Galing kung nun. heart beat, di nyo na ulit ito mararamdaman. Flat yung linya, severe katha niya. Gusto mo pala masyak yung heart eh. Cleaner mo sana. Galing. Mashock yung heart, kinlir mo sana. Galing nun. Galing. Putang ina mo, third. I-expose kita ngayon. Ready na kayo? Di mo ko mabibigyan ng leksyon. Ibang klase ako. Linyang ninakaw mo kay Kilua. Natutukan mo ba? Tol, kilala na yung nandudukot. Dinukutan mo pa. Yung linyang di liver ang may kaso, ginamit niyang buwang. Gago pyesa yun ni Mokujin, kinahoy mo lang. Pati yung pinapatay yung nag-aarkitekto, di ba ganito yon? Nagpapatay yung arkitekto, proyekto tapos na. Linya yun ni Lanceta kay APOC. Ginaya, ugali mo magmaasim. Nagigipit na yata kaya napakapit to sa patalim. Ikaw mismo babagsak sa mga nilalaro mo na parang makapili tumbayong sinasaulo. Habang ako, binibuild up ang sarili. Iba sa before. Oo, patay yung inaayos parang imbalsamador. Nagyayabang ka ng wordplay? Pag nilabas ko aking angas, tong kalaban, mababakla sa akin. Yung mga piyesang nabuo, tsak, mababaklas sa akin. Mga bersong simple, nagawa ko pa na mapalalim, na kaya nga ako nag-step up nang maipakita na mababaklas sa akin. Parang payola, abot pa ilalim. Stats, gawin mong stable. Sa oras na magbayanig, matiklas, under the table. Behind ka na sa topic, tong Nagpayanig, automatic class under the table. Ina yung mga linya ni 30, ang titindi. Stats, gawin mong stable. Sa oras na magbayanig, matiklas, under the table. Behind ka na sa topic, tong student need ng tutor. At sa mga nagsasabing nangunguna ako sa class, it's an honor. Ngayon na daw yung deadline, kailangan tong habulin. At para maging professional yung class, kailangan kong tapusin. Bata to ni Sur, pinagbibigyan ko. Tong produkto ng henyo, ayun naman, sisiw lang to. I-ready mo na ba? Galing nun, putang ina. Itong bata nung henyo, sisiw lang to. So, henyo, na si Sur Henyo,
Tapos hen na babaeng inahen, no? Inahen na manok, no? Hen. Tapos ano ba yung bata ng hen niya, 'di ba? Is sisiw. So galing nung ano niya 'yon, galing ng laro niya doon, no? So props pala kay Surhenyo, kasali siya sa Isabuhay 2024. Yan ah. Pinagbibigyan ko tong produkto ng henyo. Kayo naman, sisiw lang to. I-ready mo na bawat fake mong sabat. Walang angle sa tibo, gago straight to lahat. Inaral ko yung pyesa mo. Punto ay wala naman. Kung ituturo mo kung adik, dulot niya ay katangahan. At ngayong natutuklas, ulo ay nagkalaman. Galing. Ang galing, men. Consistent 30 from round 1 to 2. Grabe yung mga linya. Sumusugat talaga yon, tumatatak talaga yon. Para sa akin, ito yung kailangan ni Class G, yung mga linya. Sa battle lang na to, hindi ko sinasabi sa mga past battles niya, no? I'm talking to Class G's round 1 only, no? Ito yung kailangan ni Class G na kayang, ano mo yun, maalog yung kaya niyang alugin ng isang 3D, no? Kasi yung ginagawa ni 3D ngayon is kaya niyang alugin talaga, no? Alam mo yun, maalog niya sa mga ganong salita si 3D, natatablan, kumbaga yun, in other words, natatablan niya si Class G sa mga ganong mga bara. So ayun yung kailangan na mangyari sa round 2, kasi round 1 alam naman natin na tapos na yon. Sobrang naging effective yung 30 doon, sobrang bigat nun, sobrang naalog niya doon si Class G. Tapos pagdating naman ng round ni Class G sa round 1 is hindi niya masyadong naibalik yung ganong kalakas na puwersa. Pero ayun, 10-8 yon. Pero yung round 2 ni 30, ang tindi nun. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, ayun din yung pinakita niya dito sa round 2. Tapos yun, same approach, same attack, same haymakers count. Ang ganda ng pagkaka-execute niya sa mga wordplays niya, ang ganda ng delivery. Ibang klase yun. Ang lakas, powerful, sobrang powerful ni 30 dito. Ayun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, sobrang naaalog niya talaga si Class G sa bawat mga linya niya. So tignan natin kung maitatabla ni Class G yung round 2. Pero sinasabi ko sa inyo na ito, ganitong klaseng power, ganitong klaseng energy yung kailangan ni Class G para pumantay kay 30 or matalo ang isang 30. Tinatawag siya na adik kasi yung itsura niya pambatak. Pero para sa akin, di sa postura, kundi sa estilo niya, banaag. Kasi magbabanggit yan ng kung ano-ano kahit sa kalaban di akma. At kung sa motos ganung banat yung nauso na pantapak, kung doon nakaka-score ka kahit di ka rumekta, dito walang ganyang palakad. Kaya flip top, game! Sinusulatan siya ng mga kagrupo niya sa Luzon para lamang may mahain. Pati mga tropa niya sa Visayas, sa kwaderno nagsasalin, maging mga idolo sa Mindanao para pag lumaban siya, palarin. Kaya pala out of nowhere mga tira niya kasi kung saan-saan nang galing. Magtutuliner yan hanggang matapos yung battle. Ang sakit mo na sa ulo, di ka na naawa. 1-2 ka ng 1-2, di ka na nagsawa. Anong style ba yan, bay? 1-2 sawa? Kaya nga hindi kita gustong kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Kaya di mo kailangan magpasalamat sa akin kung bakit sa line-up ka nasingit. Kasi ikaw ang dahilan ba't ang mahal ng entrance. Di mo man lang ba naisip na sa kaka 1-2 mo ng 1-2, naging 1-2 rin yung ticket. Ang konti tuloy natin. Tingnan mo kasi. Oh, mahal ng ticket.
Kasi yung mga bars na ito, pulido, walang sabit. Gaya nung sabi niya, timbog pa rin tong isda kahit dinameta ang gamit. Dinameta ang gamit. Pagsabog na, tulog na. Hindi yung tamang wordplay ng pilit. Paano mo matitimbog yung isda kung ganyan ka mag-isip? Mali yung gamit mo sa dinamita, dapat tinry mo din init. Tapos, magaling daw siya mag-multi. Pero nirhyme niya yung hindi nag-work, no? Sa. Sino niloloko mo? Sinong niloloko mo? Gago. Pag ako tumugma, puro solid yan. Gandang Aubrey Miles kung susumahin. Samantalang yung 2 rhymes niyan, parang Aubrey lang. Kaya nga Miles, pagitan namin. Kaya kung nakalusot ka kay Nego G, kasi yung sulat niya hindi banayad, tong sulat ko lahat panatag, nakafix to, walang patawad. Oo, nanalo yan kay Nego G nung finals. Kaya gumanda yung datos at bigla siya nag-appear. Pero kung tutuusin, di niya kailangan ng nego kasi handa siyang gumastos para sa karir. Kasi lahat ng tao sa Motus nililibre niya para makakuha lang siya ng boto. Nagbabayad ng mga ghostwriter para magkalinya siyang pantodo hanggang nanalo ng 20K. Kaso yung nagastos niya mas lobo. Hindi sakripisyo tawag dyan. Ang tawag dyan galawang bobo. Kasi kung natural, yung paglago mo 3, di mo kailangan mag-abono. Galing nun. Ang bobo kasi kung natural, yung paglago mo 3, di mo kailangan mag-abono. Galing nun. Paglago mo 3, di mo kailangan mag-abono. Ayos yun. Palibasa, di mo alam yung roots. At di mo yan matatanggi, Brad, kasi pangalan niya 3D. Kapangalan nung dating company Tipsy D na ngayon hindi na mahagilap. Hindi mo maiisip pagpangalan ng ganyan kung talagang tunay ka na hip-hop o pwede ring. Oo, rapper ka na noon pa man pero di ka sumusuporta sa flip top. Ngayon alin doon? Okay. May punto siya doon. Nagustuhan ko yung mas okay to, mas malakas to, mas malinis to, mas maganda yung delivery performance ni Class G dito. So di hamak na mas malakas yung round 2 ni Class G compare sa round 1 niya. Pero lumakas man si Class G sa round 2, para sa akin hindi pa rin yun enough para masabi ko na pumantay yung round 2 ni Class G sa round 2 ni 3D. Dumikit siya, pero I'll give it to 3D pa rin no? I'll give it to 3D pa rin sa round 2. Sa round 1 malinaw, no? Sobrang linaw para sa akin. Sobrang linaw nun na kay Class G yun. Ay, kay Class G. Sorry. Sobrang linaw na kay 3D yun. Kitang-kita yung mga slip-ups ni Class G sa round 1, no? So, kay 3D sobrang linis, sobrang powerful, impactful, lahat. So, it's a 10-8. Pagdating sa round 2 ni 3D, na-duplicate niya, na-reciprocate niya yung performance niya from round 1 to 2. Ang tindi nun, ang lakas nun, ang bigat nun. Same approach. Hindi naging dragging yung performance, walang dead air para sa akin, walang dead air. Yung mga punto talagang sagad no? Sagad. Then round 2 ni Class G, syempre, diamak na mas malakas yun. Matindi yun, men. Mas malakas yun. Kung performance, mas malinis yung performance ni Class G sa round 2 compare sa round 1. Tapos yung mga punto niya, yung mga references niya, yung mga angulo niya, mas effective dito, no? Yung mga bara niya, yung mga punchline niya, mas kumokonekta na. Kaso, hindi ko pa rin siya masasabi na naging ka-level ng round 2 ni 3D yung naging round 2 niya. So, dumikit, pero kay 3D pa rin yun. So, 10-9 niya. So, 20 kay 3D sa first 2 rounds, tapos 17 naman kay Class G. So, 20 to 17. Rounds 1 and 2, 3D yun. Pero hindi pa huli ang lahat. Meron pang round 3. Marami pang pwede mangyari. Tignan natin. Galing.
Sino nakapanood ng Spider-Man? That's right. Pwes magigets nyo yung game. Tol, hindi ito lame. Nagamit lang yung webbing na pahinto ko yung train. Okay. Yung nais kong respeto at palakpakan, natutupad na nga rin. Saktong Spider-Man yung tema na kahit matumba, tao magbubuhat sa akin. Okay. Okay. Sa mga, ano yun, Spider-Man kay Tobey. Yung kay Tobey pa yon. Hindi ko lang sure ko, hindi. Kay Dr. Octopus, Spider-Man 2. Spider-Man 2 yun. Sa pagkakatanda ko, Spider-Man 2 yung pinigilan ni Tobey or ni Spider-Man yung trend. Kasi yung Riles, putol yun eh. Putol yung Riles kasi ginagawa yun. So yun, ang dami, yung webbing, di ba? Pinigilan niya yung trend sa webbing. Tapos nung napahinto niya, binuhat siya ng mga tao. So yun. Sa mga nakapanood, syempre, yun nga yung sabi ni Terdy sa mga nakapanood ng Spider-Man, mag-gets yun. So, yun, nag-gets ko yun. Solid yun. Panay ka lang sigaw, sound mo magulo. At kung idadamay mo na buntis asawa ko, salamat, tunay proud ako. Kasi yun ang pinakamagandang round kong nabuo. Pero nanganak na asawa ko, bago pa lang. Oo, misis ko ang nag-deliver, pero cargo ko yan. Ang hilig pamandamay yan ang trip ng papansin. Nakakahiyang di magkaanak, tagasilang ka pa man din. Kung sakit, iindahin kahit umabot pa sa future. Generation mapuputol, sampal to ni the third sa di man lamang magka-junior. Saluhin mo yan lahat, pinato ko na atake. At tandaan mong hanggang multi ka lang class, di mo kaya magparami. Kung nilait GF niya sa battle, nagrebat ng panay angle sa GF ko, dun ka lang kasi nakakaskor. Ha? Sa GF mo, nakakaskor. Saklap nun binenta. Panong di makakaskor? Palpak yung depensa. I-relate natin sa chess. Nang sa week na tumaatang, nalik pa yung galawan. Yung move mo, legal trap. Kasi sinacrifice yung queen. Ma-check lang yung kalaban. Hindi ko siya binastos. Bagkos pinagtanggol. Kaya nga dinamay ko. At talagang 50-50 yung lalabas kasi yung kabiyak inalay mo. Panoorin nyo. Class G versus Jiran. May binitawan siyang mga talento niyong Bisaya sa Manila pinagtatawanan. Ang tagal kong inantay tong araw na to. Tanda ko yun lahat. Sa pag-iensayo dinala. Gumastos, bumiyahe. Sumali ng turnat mga Tagalog kinana. Kaya sampal to sa iyong muka. Ito'y bawing Bisaya. Puta. Naging ganap akong kampyon at sa Luzon ko ginawa. Shit! Ano? Sana Putang ina, durog. Grabe yun. Tang ina, ang lakas nun, men. Durog. Alam mo yun, hindi pa nag-spit si Class G, pero grabe na yung generate ni Terdy dun sa round 3 niya. At hindi pa tapos si Terdy dito. tagal kong inantay tong araw na to. Tanda ko yun lahat. Sa pag-iensayo dinala. Gumastos, bumiyahe. Sumali ng turnat mga Tagalog kinana. Kaya sampal to sa iyong muka. Ito'y bawing Bisaya. Naging ganap akong kampyon at sa Luzon ko ginawa. Ina nun, ang tindi nun. Ano? Sana yung segment ko? Wait lang. Sa Luzon ko, wait lang ha. Dahil sa Luzon ko ginawa kasi real talk, di po ako gumagamit. Pero lagi niyang sinasabi na kaya ako umaangat dahil sa tama ng bato. Style na pambano. O baka di mo lang talaga maamin na mas high ako sa'yo. Nakapagtapos ng pag-aaral habang nagra-rap. Nag 1 minutes, naging kampyon, undefeated, tapos ahon. Sampal sa'yo, gago. Nagawa ko yon nang di gumagamit. Paano pa kaya kung nagsabu pa ako? Tandaan nyo, ender niya, round 1. Palakpakan nyo yan.
Nagbisaya ng konti itong Tagalog, tapos translated mga angle. Tol, mahiya ka sa Bisayang nagtagalog buong battle! Asintadong tirador! Malabong magmintis! You will miss this class! Class dismissed! Grabe yun. Tangina, durog. Hindi, ang hirap tapatan nun. Yung ganong round 3. Gagi, ang lakas nun. Ayun yung pinakamalakas na round 3 na narinig ko kay 30. Mas malakas pa yun sa ginawa niyang round 3 kay Nego. Ang ganda nun. Ang ganda nun, men. Ang tindi nun kasi yung punto na dito may pinanggagalingan eh. About nga dun sa naging line daw ni Class G sa laban niya kay Gerano. Hindi ko maalala ko or baka di ko pa nare-review yun. Pero ang tindi nun. Ang ganda nung pinaguhugutan, ang ganda nung concept, ang ganda nung ng istorya, ang ganda nung bawi, no? Kasi syempre sinabi niya parang bawi to sa'yo na naging kampiyon ako sa Luzon na something ganyan. Ang bigat at sobrang hirap tapatan ng ganung round 3 kasi kailangan ni Class G na doblehin or triplehin yung performance niya kasi down siya ng 3 points sa score sheet natin, di ba? Tapos yung Class G ay yung round 3 ni 30 is ganun pa ka-solid. So I think may hirapan si Class G dito bumawi, pero respect sa kampiyon, respect kay Class G. Pakinggan natin to. Hindi daw ako magkaanak. Hindi ko daw mabuntis yung asawa ko. Tangina, bobo ba to? Paano ko mabubuntis yung tomboy ako? Game! Pansin ko lang, ginagawa niyang bars yung mga angle sa kanya. Yan ang naisip niyang paraan. Buntis yung asawa, pero walang trabaho. Pag-aadik malamang. Yung yaman galing sa magulang, nasa verse niya na yan. Imbis punan yung pagkukulang, ire-rebat niya na lang. Gaya nung laban nila ni Nego G, sabi niya, o di ako marunong kumanta, pero ilalaglag kita. O di ba? Sa battle rap, tinatakpan pa. Pati kayo, tinatanga na. Di niya kasi kayang gumawa ng sarili niyang kanta, kaya sarili niya na lang kinakanta niya. Ganyan yung tipo ng mga rapper na masabi lang na rapper, masaya na. Sobrang importante ng kanta sa artist, pero di niya magawang mag-abala. Tapos nagre-reference pa ng Silver Toes. Parokya ni Edgar pa talaga. Pero pag usapang music, tong si pare ko, di niya alam yung halaga. Tapos sasabihin mo, hindi sinasagot ni M-Site pamasahe mo? Bakit sino ka na ba? Inaawitan mo na agad siya, hindi ka pa nga marunong kumanta. Tsaka bago mo sumbatan si M-Site na nakarating ka sa Manila, tapos di ka binayarang tanga ka, isipin mo muna, nakarating ka dyan nung wala kang binayaran sa kanya. Tangina ka? TF, bayad sa pagdayo? Lahat daw yan, wala siya nun. Sagot niya daw yung pamasahe niya. Wala namang nagtatanong, gago. Speaking of M-Site, winoid play niya yung rugby. Saka rugby. Nung 1 minutes, aba nice G. Kahit ginamit na yun ni M-Site kontra Lip Cram, bandang round 3. Sa kanya ka na nga sumisip-sip, ninakawan mo pa ng lines 3, sobra ka na nga kung makadikit, kinuhanan mo pa ng rugby. Tibay mo naman. Kinarma ka tuloy. Kasi pagkatapos niyang sabihin yung rugby, nag-choke. Mga 10 segundong nanatili.
O pagkagamit niya ng rugby, biglang nawala na sa sarili. Nice. May linya pa to na narinig ko, kaya ako nanggigil dyan, aba, sabi niya. Di ba pangalan ng tatay mo, Erning, eh ba't wala kayong ipon? Pues ito na yung paniningil, tanga. Pues ito na yung paniningil, tanga. Ginawa niyang Erning yung pangalan ng tatay kahit hindi naman talga. Di ko alam kung nag-iisip ka pa kasi mapipilitan ka lang gamitin yung Erning kapag nagigipit ka na. Galing nun. O sige na! Galing nun. Mapipilitan ka lang gamitin yung earning kapag gipit ka na. Earning na savings, no? Siyempre, diba? Kapag gipit ka na, yung savings mo, kailangan mo nang dukutin yun para may mapanggastos ka. Okay, yun yung punto. Yun yung punto. Naman talga, di ko alam kung nag-iisip ka pa kasi mapipilitan ka lang gamitin yung earning kapag nagigipit ka na. O sige na! Kayo na mayaman! Kaso ang masakit lang doon, parang chest din, chong. Kasi yung tatay mo ay king, tapos ikaw naman, ampon. Oh, di ba kahit ikaw nagtataka ka? Wala kang picture nung baby ka pa. Tapos ang dahilan natuto ka daw ngumiti, aba grade 3 ka na? Gago. Oo, ngayon na kita sasampalin ng katotohanan ng sa kayabangan madala ka. Di ba lagi mong pinagyayabang na mayaman ka? Sa mga mahirap, mas malala ka. Kasi kahit hindi ganun kasagana, ang importante yung mga tunay na magulang na kasama at yung mga ganun kasaya na alaala. Third, di ba kalso, yun yung kayamanan na wala ka. Ano masakit? Ganyan man dis pag malupit, walang daplis tsaka punet. Nasabi ko na yung gusto kong iparating. Makakaalis ka na ulit. O umulit ba? Oo, kasi yun yung ender ko kay MR Industria. Yung pangatlo ko na tinapakan. At mukhang hindi nyo inasahan, may deja vu na kaganapan pagkat nasaksihan nyo ulit kung paano ko tinapos yung third ko na kalaban. Round 14, third. Okay, strongest round ni Class G yung round 2. Strongest round ni 3D yung round 3. So, hindi balance, no? Hindi balance yun. Isang mabilisan na lang to. Kasi para sa akin, yung round 3 ni Class G is hindi siya ganun ka-powerful sa round 2. Yung round 2 kasi putya, sobrang lakas nun eh. Sobrang lakas ni Class G sa round 2. Parang ako, nag-expect ako na mas maging ahead yung round 3 ni Class G dito kasi syempre malakas na yung pinakita niya sa round 2. So para sa akin, mas gusto ko na mas nag-expect ako na mas matataasan ni Class G yung performance niya sa round 2. Yun yung ine-expect ko. Kaso instead of pa-elevate na, palakas na, yung round 3 ni Class G biglang bumaba. So, ayun. Yun yung naging, yun yung naging tingin ko sa battle. Tapos, Class G, wala na tayong dapat pag-usapan. 3D, wala na tayong dapat pag-usapan sa round 3 ni 3D. Strongest round. Ang ganda nung, niya doon, pinanggagalingan niya, ang ganda ng pinaguhugutan niya doon sa mga angulo na binitawan niya kay Class G. Solid yun. So, it's a perfect 30 points para kay 3D. Kay Class G, medyo hindi to yung Class G na hinahanap ko. Although, hindi ko pa napanood yung laban niya kay MR. Pero yung laban niya napanood ko kay Class G, yung kay Laxartis, saka kay Raffian. Ang ganda nun eh. Ang ganda nun. And para sa akin, yun yung hinahanap ko na Class G. At dito, hindi yun lumabas, no? Meron pang Class G na mas malakas, alam ko. Pero di ko alam kung bakit nangyari, bakit ganito yung naging performance ni Class G. Nag-expect ako ng mas malakas na Class G eh. So ayun, overall 8, 9, 8, 16, 25, 30 to 25, all 3 rounds 30. 30 versus Class G. Mag-iayos pang beses kung nagustuhan nyo yung laban na yun. Shoutouts ulit, special shoutouts mo to sa Battle League para sa battle na to. Boto ng Murado, 5-0, magigay para kay 30. Yun, gusto ko lang i-shoutout. Happy birthday kay Shaboy!
Siyempre, shoutout ko lang Crown Manila, Real Jokes Clothing, sa Law of Dice, kay Class G, napaka-solid. Mahal na mahal ko yung mag-ina ko. Hindi ako ampon! Shoutout kay Ate Joanna Marie Galicia, yan. Shoutout kay Jeline sa girlfriend ko. Maraming salamat sa lahat. Sana ma-enjoy niyo yun. Yeah, babalik ako mas malakas. Yo, Ray Bino. Okay, so ayun, 5-0, 30, judges tayo. Ako si 30. Sa akin, mas iksik yung mga balat niya, tsaka yung presence niya sa stage. Si Class G, solid naman din yung dala niya. Kung magkaiba lang talaga, mas mahaba yung setup ni Class G. Kaya mas iksik yung kanang 30. So, 30. RJ, binoto ko si 30. 3G daw, 3G. Pinagsama niya yung 30 tsaka Class G, oh. So, sa mga, ano dyan, sa mga umiidolo kay Class G at 30, pwede nyo sabihin, pwede nyo gawin yung, yung 3G na pangalan. Talaga, mas mahaba yung setup ni Class G. Kaya mas iksik yung kanang 30. So, 30. RJ, binoto ko si 30. Siguro round 1 klaro, 30. Round 2, Dumikit. konti kay Class G. Oh, Yung round 3, sobrang hirap. Pinagbasihan ko siguro yung setups. Kada dos, merong, mayat maya nagre-react kay 30. And syempre yung diin ng punchline. Putang ina. Yun, pinagbasihan ko lang sa setup. Pareho namang malakas, pareho malinis. Pero 30. Pinoto ko si 30 kasi sa round 1, mas nakita ko mas na-control niya yung crowd. At syempre, maganda yung good start yung pinakita niya, crowd controlling. Samantalang siguro, muntik ko na ibigay yun kay Class G kasi nga, mas punto por punto siya kaso nawala yung consistency niya, naputol kanina. Tapos pagka round 2, para sa akin, Class G talaga to kasi lahat ng angle niya pasok. Pasok talaga para kay 30. Nandun na yung, meron pa siyang rebuttals. Sa kanya talaga yun kain. Tapos round 3, ang dikit talaga yung round 3. Dito ko na lang binay siguro sa pagiging catchy. Mas madaling ma-pick up ng crowd or namin yung mga bato ni 30. Pero dikit lang, konti lang. Kaya 30. Hello, Merge. Binoto ko si 30. Sa battle sobrang solid yung battle. Nakikita naman natin na parehas effective yung dalawang MC pero mas team effective. Ginawa ni 30 so binoto ko si 30 mas direkta si Class G look. pero sa tingin ko mas maganda yung mga setup ni 30 tsaka mas nagustuhan ko yung mga angles. so ayun. 30 talaga to, all 3 rounds, para sa akin, no? So, wala na ako masyadong sabihin pa dito sa post-battle. Yun lang, nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Nagulat ako sa naging performance ni Class G dito. Ni Class G kasi hindi ito yung ina-expect kong Class G. Nagulat din ako sa performance ni 30 dito kasi tangina, sobrang lakas nun. Lalo na yung round 3 para sa akin, sobrang tindi nun. Pero ayun, ang lakas nun. Ang lakas ng third. So, yun. Alam ko, si Romano ang kalaban mo sa Isabuhay 2024. Pucha, galingan mo doon. Okay? So, kita-kits tayo sa next na review. Pero sana, ma-shoutout ako ni 30. So, kita-kits tayo sa next na review mga kuba. Peace out.